Pwede mo sabihin sa dalawang katabi mo, mapalad ka ngayong umaga. Kasi makakapakinig ka ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng 70 years old na speaker. Minsan iniisip ko, Lord, pwede na ba akong magpahinga-hinga? Pero parang ang leading sa atin mag-church plant pa ng marami. Di po ba? Sabi ko, Lord, sige po. Kung yun po ang kailangan. So, ano ang tema natin ngayon? Preaching the Gospel of Jesus Christ. Ipapangaral, ipapahayag ang magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Ano bang magandang balita? Bakit kailangan ipahayag natin? Diretso na po tayo sa ating settings. Background. Ang background po natin ay verse 1 to 13. So maraming tao ang dumating sa Jerusalem upang dumalo sa isang mahalagang fiesta, kung tawagin nila, na ang tawag ay Pentecost. This refers to the Feast of the Weeks, which was celebrated 50 days after Passover. Si Jesus po ang naihain. Alala niyo po ba, 40 days siya sa lupa. Kaya 50 days lang ito. At siya po ang naihain nung Biyernes Santo na yon, nung panahon na yon nila, as an offering. Yun po yun. Siya yung Passover lamb. Eksakto po na siya ay napako sa krus, and it is also kanilang hain as Passover lamb. At si Pedro ay nag-deliver ng kanyang sermon. Then Peter's preaching or sermon was delivered in response to the crowd's amazement. Amazed na amazed yung mga crowd. Kasi noon lang sila nakakita ng ganung pangyayari sa Jerusalem. The disciples were speaking in other languages. Yung mga Arabo, salita nila, yung naririnig nila, kila Pedro. Isipin nyo, yung palang speaking in tongue, the first time na marinig nila, it is the language of different nations na naroon. Kaya namamangha sila, paano ang mga taong ito, mga hindi naman nakapag-aral, pero parang alam yung aming lingwahe. Di ba ba? They are so amazed. The disciples were speaking in other languages, but some mocked the disciples, thinking they were drunk. Kala nila, lasing yung ating mga disipulo. Kasi, ako dati, kami ni Ninong Boy, pareho lang umiinom dati. Pag nakainom na, minsan yung hindi mo dapat masasabi, nasasabi mo. At yung mata natin, pag lasing Ninong, kahit pangit, maganda. Di po ba? Ito po yun. Ang eksena natin, they were mocking the disciples, thinking they were drunk. But Peter refutes. Ito yung buod niyan. This, explaining that they were witnessing a fulfillment of Joel's prophecy. Namangha sila. Kasi yung palang sinasabi o napapanood nila is a fulfillment of the prophet Joel's prophecy about the outpouring of the Holy Spirit. Ito po yung unang pakaranas po ng mga disciples. Kaya maging sila ay nagulat. Kaya atin pong pag-aaralan ngayon ang Acts chapter 2 verse 14 to 41. Preaching the gospel of Jesus Christ. So ang structure po natin ay tatlo. Napakahaba. Sabi ko nga, talaga si Pastor kung gumawa ng talata. Ang haba, pero wala po tayong magawa. Sila po ang nagdi-design, you have to obey. Kaya nagpatulong naman po kay Pastor Robert. Paano ba structure yan? Hindi po ba? So verse 14 to 21, the fulfillment of the prophecy of Prophet Joel. Then verse 22 to 35, the fulfillment
about the prophecy of King David on Christ. At ang pangatlo, verse 36 to 41, pasensya na po, natutuyo. The fulfillment of God's promise of salvation for all people. Yan po ang ating structure para mapaigsin ng konti. So, ang outline natin, bakit kailangan kang mangaral? Ano nga ba? Pwede naman okay ka na eh. Di ba? Okay na ako, pastor eh. Sold na nga ako diyan eh. Kaya nga ako lagi, lahat nasa prayer meeting, di ba? Nasa discipleship. Pero huwag mo na akong patayuin sa harapan ng mga tao. Di ba ba? We fear so much. Kung hindi ka sanay, ako dati, di mo ako mapunta dito. Mula elementary hanggang natapos ako ng college, pupunta lang ako pag graduation. Kasi takot ako sumayaw. Minsan kasi sumayaw ako, second year high school yata ako nun. Eh ganyan, mga stand ng microphone, eh palibasa, parehong kaliwa, pumulupot yung paa ko sa wire ng mic. Mula noon, di na nila talaga ako nagtawanan, nagkagulo. O di ba? So why preach? Hindi naman ako. Kaya nga tayo ngayon ay may discipleship. Ano ang kailangang ipangaral? Ito po yun. Una, preaching of God's fulfilled prophecy of Joel. Ang Diyos natin, kahit 1,000 taon na ang kanyang pangako, gustong patunayan sa atin na mayroon siyang, anong tawag natin, mayroong K pagka nangako. Di ba marami kasing walang K pag nangako eh. Di ba? Ito ang gusto ipahayag sa atin ngayon. Pwede mong sabihin sa mga kaibigan mo, kapamilya mo, na ang Diyos natin na pinaglilingkuran, na pinapaniwalaan, kahit matagal na yung kanyang pangako, tutuparin niya yon. Kasi pangako niya yon. It is His prophecy na mangyayari sa hinaharap natin. Kaya yun po yung verse 14 natin to 21. Kaya ang letter A ko po ay verse 16 to 17, sabi doon, balikan ko po. But this is what was uttered through the prophet Joel. And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh. Ito na yon yung nangyayari sa panahon nila Pedro. I will pour out on all flesh, my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. He will pour out His Holy Spirit in all flesh. Kaya magugulat ka, maraming Kristiyano ang nagkakaroon ng baptism of the Holy Spirit. First time ko noon, ako siguro ay mga ilang, parang wala pa 1 taon na na-born again. Usang-uso na ng mga crusade eh. Pag may artista, pupunta ako doon. Sila Lucita Soriano nung araw, yung mga nauna sila, Fred Galang. Punta ako, kami mag-asawa. Ay yung preacher, mukhang anointed eh. Nung mag-worship kami, umiikot pala yung dila namin. Di namin alam yun, natakot kami. Ano ito napasukan natin? Umiikot yung dila natin, di namin para makontrol. Sabi ko, tahimik na lang tayo. Kasi di natin alam yung nangyayari. Di pa kami naturuan patungkol doon sa baptism of the Holy Spirit. Ito po yung pangako ng ating Panginoon. That His Spirit will be poured out. The Holy Spirit will be poured out to all men. Kaya huwag po tayo matakot na tayo ay ito lang tayo kapag tinanggap natin si Jesus sa ating puso. Then, the Holy Spirit will live in your heart. Amen po ba? Amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord ngayong umaga? He will pour out His Holy Spirit on all men. Sabi ng 17 to 20. Peter explains
that what they are witnessing is the outpouring of the Holy Spirit as prophesied by Joel. Pangako na tinupad ng ating Panginoon. This outpouring includes visions, dreams, and prophecy for both men and women. Kaya lang, nakakalungkot ngayon, maraming gumagamit nito na napanaginipin daw, pero kahit hindi naman sang-ayon sa salita ng Diyos. Pwede tayong managinip ng kung ano-ano, pero hindi lahat ng panaginip ay may meaning kay Lord na ibig sabihin para sa iyo. Kung ito po ay lumalabag sa salita ng Diyos, hindi po kay Lord yon. Baka tayo ay pagod lang. Marami lang tayong problema. Sometimes the evil one will use you para ma-deceive. Kaya maraming na-deceive ng mga kaibigan naming pastors because of these visions and dreams. Kaya sabi ni Pastor Derry, di ba nung nakaraan, mag-ingat tayo doon. Diba? Ang salita ng Diyos pa rin ang magtutuwid, ang mag-aayos ng anumang panaginip at pangitain natin. So ito po yun. But it is promised by the Lord even during the time of Joel sa Old Testament. Kaya it is the fulfillment of what God has said in the Old Testament at lalo na ngayon sa New Testament. Because dahil pinatunayan na ng ating Diyos, si Jesus, that He is also the fulfillment of the prophecy of the Old Testament. Kaya, kailangan nating mangaral because God has fulfilled His prophecy. Hindi ka mahihiya na itong sinasabi sa Old Testament, ipangaral mo, kasi sinasamahan pa rin niya ng ating Panginoon. Salita niya yun. Kung may pangako doon, gagawin niya. There is power in the Word of God. Walang kapangyarihan yung nagsasalita. We are just empowered by the Holy Spirit so that when the Word of God is being delivered, the anointing of God, the anointing of the Holy Spirit over His Word, ay pag tumama sa iyo, ay magbibigay ng kalakasan at sabihin na natin, reminder sa bawat isa sa atin. Kaya po ang ating point. Kaya in verse 21, yung last verse ng ating tinitingnan ngayon, sabi doon sa verse 21, He will save those who will call upon the name of the Lord. Sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yun po ang pangako. That is why, ang Diyos natin, keep on saving, keep on, palagi siyang nananawagan, makinig, tumawag sa Kanya upang magkaroon ng kaligtasan. This verse signifies that anyone who accepted Jesus as Lord and Savior, through faith and repentance, will receive salvation. It emphasizes that salvation is available to all who believe and call upon the Lord. Dito ako nagkamali nung ako'y bago pa. Akala ko ang tinatawag lang ni Lord hindi yung mga lasenggo, hindi yung mga ero, sabungero. Sabi ko, mga kaibigan ko doon sa Quezon City, mga ganun, lasenggo, babaero, lasinggero, sabungero. Kaya nilayuan ko sila. Yun ang unang failure ko sa evangelism. Mali ang aking iniisip na i-separate ko pala ang aking buhay sa kanila. Kasi pagka pumunta ako sa kanila, nagtatawanan lang nila ako, binubuhusan pa ako ng alak. Kukunin nila yung susi ng motor ko at para hindi ako makaalis. Sabi niya, dati ka naman kasama namin, kalokohan lang yung pinagagawa. Diba? Parang na-offend ako doon. Sabi ko, di na ako babalik sa kanila. That is why we have to be trained. We have to be empowered. We have really, kailangan nating maranasan ang kalakasan mula sa ating Panginoon.
Kasi we are so weak. Lalo na kung ang mga nakakaharap mo, parang nakakainis. Di ba? Magagalit ka lang po. Di ba? But through the power of the Holy Spirit, kahit mainisin ka, hayaan ni Lord na payapain ka. Because of the promise that when you accepted me as your Lord and Savior, I will change your heart. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Salvation is available to all. Sabi nga ni Lord, di naman ako pumunta rito para sa mga matitino. Naparito ako para sa makasalanan. Dapat ganun ang tingin natin sa mga taong nakakaharap natin. Kailangan niya si Christ. Lord, anong gagawin ko? Ayaw akong paniwalaan nito. Pamangkin lang ako. Ito ba? But God can empower us. Na kahit yung matatanda sa atin, yung mga mas marurunong sa atin, God can use us. So that that person can receive salvation from the Lord. Because God, that person, mahal siya ni Lord. Hindi lang tayo. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin si Lord? Minahal tayo kahit na tayo po ay mahina pa. Kaya second point natin, preaching of Christ is fulfilled ministry on earth. Yung palang ginawa dito, yun ay sinabi na ng Panginoon noon pa. Yung darating ang Messiah, darating ang Christ, darating ang Savior, at finulfill yun ng ating Panginoon. Kaya verse 22, Men of Israel, ito po yung panawagan ni Pedro, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God. Pinatunayan ng Diyos, attested. Di ba ako pumipirma ako minsan ng attested by Pastor Edgar Tayanguna. Pinapatunayan ko yun nandoon. Di ba? Pinatunayan ng Diyos natin na si Christ ay siya yung fulfillment na naipangako ni Lord sa atin na darating. It is a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst. Kasi yung mga nandoon, napanood din nila ang mga milagro, kamanghamanghang bagay na ginawa ng ating Panginoon. Kaya, yun ang sabi ni Pedro, napanood nyo naman, nakita nyo naman. Di ba? Kung ano ang ginawa ng mga himala ng ating Panginoon. In your midst, as you yourselves know, nagpagaling siya ng mga may sakit at bumuhay ng patay. So yun po yung mga ilan lang sa ginawa ng ating Panginoon. Di ba? Meron ngang inaagasan. Mahipo lang yung laylayan. Gumaling. Di ba? Meron bulag nakakita. Kahit hindi niya kilala kung sino yun. Yung tawag. Sino lang? Sabi niya, hindi ko siya kilala, pero alam ko pinagaling ako. Di po ba? This is the signs. This is the wonders that attested na si Jesus nga ay pinadala ng ating Diyos so that whoever believes in Him will not perish but have an eternal life. Kaya in verse 23, this Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. Tayo po ay tinawag ng Panginoon according to the foreknowledge of God. Mamamangha ka kung ipapakita lang sa atin ng Panginoon, bakit mo naman ako tinawag, Lord? Ayoko nga magpastor, di ba? Kung ipapakita niya na even before you were born, may plano na ako para sa iyo. This is God's plan, the definite plan and foreknowledge of God nung kinrosify nila ang ating Panginoon. Kasi ang sabi po doon sa Genesis, kung nabasa po natin, at napagabagay kung nag-undergo tayo nung ating discipleship, itong Genesis chapter 3 ay nadaanan natin. Ang binhi niya, ang dudurog sa iyong ulo. Ang sabi niya doon sa serpent. Si Jesus po yun. Na i-prophesy na doon na Jesus
ang dudurog sa ulo ng diablo na nagkukos ng sin. Sipin mo yon? Ang ginawa niya, nagtanim lang siya sa puso ni Eva ng kasinungalingan. Then all of us, the whole world suffered. Kasi ang hindi niya sinunod, ang Diyos na makapangyarihan, who owns everything, even our life. Kaya hindi po biro-biro yung sumuway sa Diyos. Alam niyo ba yung mga kapatid? Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, the grace and the mercy of the Lord continually flows sa atin. At mapapansin mo kahit na ikaw pasaway ka pa, blessings come to prove na mahal ka ng Panginoon. Na bago mo pa siya minahal, minahal ka na niya. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Plans and foreknowledge of God. Kaya ka tinawag. Kaya huwag ka na magreklamo. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magreklamo sa ministry. Di mo ba? Napakahusay ng tumawag sa atin, na nag-design sa atin. Ang gagaling nung sumasayaw, ako hindi ako magaling. Kaya hindi ako tinawag ni Lord para sumayaw. Di mo ba? I-offer natin kay Lord yan. Di mo ba? Letter B. He performed miracles. He performed miracles. Nagpapagaling pa ang ating Panginoon ngayon. Kala natin yung ininom nating gamot. 3 parehong cancer, parehong doktor, parehong gamot. 2 namatay, 1 nabuhay. Why? It is God who heals us. Ginagamit lang ang doktor, ginagamit lang ang gamot. Dapat ganun ang paningin natin. Sa doktor, pipila ka pa. Minsan na 2 oras. Kami, private yung doktor namin, pero pipila pa rin kami. Di lalo na doon sa tala, nakikita ko kung gaano kahaba doon, madaling araw pa nandun na. Why? Kasi may sakit tayo. Naniniwala tayo na pag naresitahan doon, tapos naresitahan kang gamot, punta ka sa Mercury, di mo naman kilala yun. Nagbibigay sa'yo kung marunong nga yun, kung yun nga ay pharmacist. O di ba? Pero nagtiwala ka. Kaya minsan, pag nagkamali yung pharmacist, yari na. Di mo ba? Miracles are happening today. Maraming milagro ang ginagawa ang Panginoon. Kaya lang hindi natin kinikilalang galing sa Kanya. Signs and wonders ginawa ng ating Panginoon nung siya ay nabubuhay pa. And today, there are still signs and wonders happening in our midst. He was crucified, died for the sinners. Huwag ka pong matakot kung gaano man kalaki po ang ating pagkukulang, kasalanan sa Diyos. May namatay na para bayaran. Hindi ka na maghihirap. Ang kailangan mo lang, tumalima sa Kanyang salita. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him. Kailangan lang natin siyang paniwalaan sa pamamagitan ng buhay natin. Paano tayo namumuhay? Dapat it is through believing in God's Word. Believing in Jesus. He was resurrected from the dead. Ito ang pangako niya. Kailangan nating paniwalaan. Kaya huwag tayo matangay doon ng mga nangangaral na si Jesus ay bumalik na. Babalik si Jesus so that those who died for Him, who died knowing Him, accepting Him as Lord and Savior, will be resurrected. Kasi pinatunayan niya. On the 3rd day, He rose again. At pinatunayan niya sa maraming tao. Hindi lamang doon sa 11 disciples, pinatunayan niya, for 40 days pinatunayan niya, at siya ay buhay bago siya umakyat sa langit. Jesus fulfilled His ministry of delivering us from the penalty of sin. Napakadali na yung iniwan ni Lord sa atin. Kailangan natin maniwala lang sa Kanyang mga salita. Kailangan lang natin sundin ang Kanyang mga salita. We want Jesus in our lives, but we don't want to be the Lord si Jesus by not obeying Him.
Tingnan niyo po yung hindi pag-obey ni Eva. The consequences ay grabe. Pag tayo nagdi-disobey, ano kaya yung consequences niyon? Napansin niyo ba kung ano ang consequence ng disobedience? Grabe. Kahapon yun, nagpatotoong mag-asawa. Binless na ni Lord. They become a millionaire. Pero pag million na kasi, 100,000 na yung pinag-uusapan. Hindi nila tinupad yun. Pero nung maliit pa, tinupad yun. Doon tayo, nag-struggle. Gusto natin tuparin, gusto natin sundin si Lord, pero pag dumarating yung mahirap na parte ng buhay, nung tinawag niya ako maging pastor, it is the hard thing for me. Kailangan ko iwanan ang trabaho ko sa gobyerno. Kasi alam niyo naman sa gobyerno, I worked there for 15 years. Kailangan ko pumasok sa Adidas, sobra naman sa trabaho. 18 hours, 20 hours, kasi garments yun. Puro overtime. Mahirap sumunod sa Panginoon. Pero nagwagi si Lord. I am here in your front. Katunayan na si Lord ay nagpapala. Hindi lamang po ang trabaho ang ginagamit ni Lord para pagpalain tayo. People can use by God to bless us. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Binayaran na ng ating Panginoon ang lahat ng ating kasalanan. Don't worry for your sin. Kailangan mo lang lumapit sa ating Panginoon. Tumawag sa ating Panginoon. So that you can be forgiven. Kasi ito na po yung pangatlo natin. Preaching of Christ, forgiveness. Hindi ba nakakatuwa na, uy, grabe na yung ginagawa mong mali. Alam mo ba, gusto kitang ilapit kay Lord para mapatawad ka. Hindi ba, meron nagtitestify kanina, nakabangga daw siya ng nagbibisikleta. Di ba? Sabi ni Pastor Robert, tulungan kita na humingi ng sorry, di ba? Napaka-sarap, di ba, nung alam mo, pinatawad ka. Napakagaan ng pakiramdam na meron kang mabigat na kasalanan. Ano ang hatol sa atin? Death. For the wages of sin is death. Dalawang kamatayan pa. Pinatay na yung physical mo, patay pang spiritual. Napakasaya po ng pinapatawad. Sa utang nga lang pag sinabing, bayad ka na bro, binayaran na ng mother mo. Di ba? Ang saya-saya. Yes! Preaching of Christ's forgiveness. Walang tatanggi doon. Di ba? It is a blessing to be forgiven sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya in verse 38, Peter said to them, repent. Yun nga lang. Aabinin mo. Kaya yung mga bata, guidance counselor po ako Sabi ko, mahirap dito. Ikaw, ayaw mong aminin siya, ikaw tinuturo Alam mo kahit sa hukuman natin, pag nag-amin ang kriminal, yung 12 years niyang sentensya, magiging 6 years lang. Kaya ako lang, bawal dito ang nagsisinungaling. Sabihin mo sa akin, ang totoo. Inaamin. Mga bata pa, halos ayaw na umamin. Sabi ko, alam mo, pag hindi ka umamin, dalawa na ang kasalanan mo. Yung pananakit ko sa classmate mo, sa harapan ni pastor, niloko mo ako. It is a grave offense on our rules. Kaya papayag na lang siya. Tingnan niyo po ang pinanggagalingan natin. Bata pa tayo, ayaw nating umamin. Repentance. Ito lang po ang kailangan nating ihayag. Alam mo kuya, ate, si Lord, mapagmahal naman, mahal ka nga Kung aaminin mo lang sa Kanya ang iyong pagkakamali. Kung hihingi ka lang ng tawad, you will be forgiven. At mayroon siyang regalo sa iyo kapag ikaw ay naging kanyang anak. Diba?
Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord ngayong umaga. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mangaral ka na ng forgiveness. Diba? Ang sarap na balita na pwede ka palang patawarin ng ating Panginoon. Akala na ako nung araw, dahil sa kasamaan namin nung magbabarkada pa kami, pag na-invite kami sa simbahan, sabi namin, ako, di kami bagay dyan, baka sa pintuan pa lang umuusok na kami. Amoy impyerno na kami. May feeling kaming ganon, na hindi kami bagay sa mga ganyan, mga holy places. Kasi kami ay mga loko-loko. Pero tingnan niyo po ang ginawa ng Panginoon. Someone nagtiyaga para dalhin ako sa gawain ng Panginoon. Pagtiyaga lang po tayo. Repent and be baptized. Dito nagkamali yung kasama yung baptism sa salvation Tsaka na natin pag-usapan yun. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Repentance and forgiveness in the name of Jesus Christ, it establishes the importance of repentance. Mahalaga po yung pag-amin. Kadalasan kasi pagdating natin sa church, ang una nating iniisip, mag-worship. Ang una nating iniisip, purihin sa ating Panginoon. Okay naman po yun. Pero mas mahalaga, maharap tayo ng clean. We face a holy God. We have to admit our shortcomings, our failures in life. Wala pa naman perfect. Kaya every time I worship the Lord, naiiyak ako kasi pastor na ako for 22 years. Ang dami ko pa rin pagkakamali. Lalo na sa aking asawa. Kasi mahigpit ako magturo sa nagdadrive. Napapagalitan ko siya pag hindi... Sabi ko, bawiin mo na kasi babangga tayo sa likod. Hindi niya alam yung sabi kong bawiin. Saan ba? Ikakaning manibela. Nagagalit ako. Diba? Hindi ko siya mapagtyagaan. Minsan ganun ang karakter natin. But God, unti-unti pwede tayong baguhin. If we admit, Lord, narito po ako. Nagiging dahilan. Sabi tuloy ng asawa ko, alam mo, love, yung kotse, blessing sa atin. Pero kung mag-aaway tayo dyan, parang, huwag na lang may kotse tayo, mabuti mo, tricycle lang ang dala natin. Kasi siyempre nalilito ako pag sinabi mong bawiin mo. Saan ba ako liliko nun? Diba? Marami tayong mga palpak sa buhay. Kaya, ang maganda lang naman, pag ako nagsabi sa kanya, sorry my love, nagpo-forgive naman siya. Kayo, kaya niyo bang mag-forgive ka agad? Because we are just been forgiven by God, kaya nandito tayo. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Repentance and forgiveness in the name of Jesus Christ. It establishes the importance of repentance as a necessary step for salvation. Matagal ko pinapanood si Joseph Prince, mga preaching niya. Pero bandang huli, biglang sinabi niya, hindi na kailangan ang repentance. Kasi sa kanya, save na tayo Sapat na yung pero yung repentance kasi, ang sinasabi mo, Lord, nagkamali ako. Ituwid mo po ako. Di po ba? So, pinapatawad ko din doon si Joseph Prince. Na hindi na kailangan. Kasi, pag palagi kang hindi mo tinitingnan ang iyong kasalanan, ang maglilid sa iyo doon, kapahamakan na. Titigas na ang puso mo sa mali mong ginagawa. Mauulit ng mauulit ng mauulit. That is the danger. Maganda lang may intention niya. Kasi every time ba na nakamali ako I repent, sabi niya. Pinatawad na tayo. Yun naman ang theology niya. Pero dito, binanggit po na repentance and forgiveness kasi lalo na ang kaharap nila ay mga unbelievers pa. Yun po yung sinabi that needs
kailangan nyo ng salvation. Ang letter B natin, receiving the gift of the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. Natanggap nila ang pangako ng ating Panginoon. Pinangakuan sila ng ating Panginoon, di ba? Manatili kayo sa Jerusalem. Wait for me there upang kayo ay madamitan ng power through the Holy Spirit. Peter promises that those who repent will also receive the gift of the Holy Spirit, signifying a deeper relationship with God. Kapag ka naranasan mo yung baptism of the Holy Spirit and your gift, naranasan mo, you have a deeper relationship with God. Okay ka naman kay Lord ngayon. But as you grow, as we mature, we must have that deeper relationship so that yung mga mabibigat na bagay na darating sa buhay natin, we can understand, we can comprehend bakit nangyayari. Tandaan natin, hindi naman siya nangako nang along the way, magaan lahat. Sabi nga niya, there will be tribulation in your life. Kaya, a deeper relationship with God. Deeper na ang relationship mo. If you understand the trials and the sufferings na pinagdadaanan mo. Kasi ang Diyos natin, hindi siya magbibigay ng pagdadaanan mo just para sirain ka. He loves us so much. Proven by His giving His own life for us, inihahanda lang tayo sa isang malaking blessing na inihahanda niya para sa atin. Do you believe? Palakpakan nung naniniwala doon. Ito ang pangako ng Panginoong Yesus sa kanila in Luke chapter 24 verse 49. Kaya sinunod naman ng mga 11 disciples. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. It is the empowerment. It is the empowerment of every Christians na kung haharap ka sa spiritual battle, we are always facing spiritual battles. Only the Spirit of God can empower us to discern, to know na ikaw inaatake na pala ng diablo. Galit na galit ka doon sa tao, pero it is a spiritual warfare. Kaya, sabi niya, pagkakalubahan ng kapangyarihan mula sa langit, the Holy Spirit was promised to us. Kaya lahat tayo ngayon ay may banal na espiritu sa ating mga puso. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. And God is expecting us to fight our battles through prayers, the Word of God. Yun ang battle natin. Ipag-pray natin yung mga taong nakaka-offense sa atin. It is through our knees that we won the battle. It is through prayers that we won people para kay Lord. In summary, Peter preached that the baptism of the Holy Spirit is the fulfillment of the prophecy of Joel. Ito po, mahalagang naipapahayag ito na ang Diyos natin noong paman nangangako na. At walang pangako na hindi niya tinutupad. Even 1,000 years has passed bago lumitaw si Jesus. But God fulfilled what He has planned. Kung ano yung pinangako niya. Pangalawa, Peter preached the ministry, death, and resurrection of Jesus Christ. Mahalaga pong pag-aralan natin ito. Paano ba nag-ministry si Jesus? Bakit siya namatay? What's the purpose of His death? And the resurrection. Kasi marami nagtatalo dito, lalo na yung resurrection. Ito po ang napag-aralan natin ngayon. Una, yung si Pedro ay nag-preach ng baptism of the Holy Spirit. Pangalawa, yung ministry ng ating Panginoon. In-introduce niya, ni-remind niya yung mga nakikinig about the ministry na pinagdaanan ng ating Panginoon. Pangatlo, Peter preached the forgiveness and salvation. Ito yung pinakamasarap. There is forgiveness in us through Jesus Christ. Kaya ang result of preaching the gospel of Jesus Christ
Pag tayo ay hahayaan natin ang sarili natin na umayon sa leading sa atin ng Panginoon. Ito sa verse 37. Now when they heard, they were cut to the heart. Nung una kong napakinggan ang gospel, parang may kumurot sa puso ko. At tuwing magsusuwail ako sa Panginoon, every time I hear the Word of God, parang sinusundot palagi kasi matigas ang ulo ko noong unang mga taon ko sa paglilingkod sa Panginoon. Umiiyak po yung aking unang pastor kasi pag mayroon akong hindi nagustuhan, lumalayas ako. Mabuti na lang, binagtityaga, sinusundo ako sa Adidas. Diba? Susulatan niya ako, wala pa naman text doon. At ipag-pray niya ako, nakaluhod ako. Pero yung luha niya, basang-basa. Ano ko ba naman, Brother Ed? Inaasahan kitang patulong ko. Nilalayasan mo naman ako. That is the moving of God in our lives. Pagbabalikan mo ang Diyos kung paano ka sinasagip every time in your life. You will be amazed. Kaya pag hindi ka na nakakaramdam ng tuwa, ng lungkot, ng sakit, then delikado na po yun. Kailangan na nating magpa-ICU kay Lord. Meron tayong mga gaganaping mga gawain, dumalo po tayo. Kasi mas ang paniniwala natin, based on our observation, sabi ng Bible din ang isa, mahina. Pero pag tatlo, malakas. Ganun din yun. Pag meron tayong mga gatherings, pumunta po tayo. Huwag nating i-miss ito. Kasi mararanasan mo uli yung they were cut to the heart. And said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do? Kailangan dumating sa puto ng buhay natin, Pastor, ano magagawin ko? Diba? Eto ako. Di mo ba paulit-ulit na lang? Ayaw na nga akong kausapin ng misis ko. Diba? Ayaw na akong kausapin ng anak ko, Pastor, ano gagawin ko? Kailangan dumating sa buhay natin that God is speaking to us para humingi tayo ng saklolos sa Kanya. Cut to the heart. So those who received His word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Okay, marami sa inyo were added the original 6 members of this church. Anim, ano, Pastor? You were added. Palakpakan nga natin si Lord. Diba? Grabe. Bakit ka ba napunta rito? Kung babalikan mo. Minsan parang simple lang. Pero pag titingnan mo, kamay ng Diyos yung gumawa noon. Diba? People will repent. People will get saved. Alam ko marami sa inyo, pinagdaanan yun. Umiyak sa Panginoon. Yes, Lord. I'm sorry, Lord. Di po ba? And application po natin. Preach the gospel of Jesus Christ to your loved ones, family, and friends. Mahalaga po na sila, habi ko nga doon sa mga kabataan doon sa Bria, alam mo mga anak, andito kayo lagi. Bible study, nandito kayo. Prayer meeting, nandito kayo pag Friday. Pag Sabado, training ninyo, nandito kayo. Pero wala yung magulang ninyo. Pwede bang ipag-pray natin mga magulang ninyo, mga loved ones ninyo? So tulungan niyo po kami doon. Mamaya dito yung mga ilang kabataan namin sa Bria. Let us welcome them with heart. Na kung kayo ang matasan mamaya, di ba mamaya yun? Worship revive. Gusto namin matuto sila mag-worship sa ating Panginoon. Na matuto silang matouch ng Holy Spirit as they worship the Lord. So that changes sa kanilang puso, sa kanilang pananaw, mga bata pa sila. Yung mga naiwan sa pabay, yun yung mga pinagtiyagaan namin ni Pastora for 10 years. Di ba? Sila yung mga bata noon.
Ngayon may mga anak na at may bata na rin. Di ba? Nakakatuwa na hindi nasasayang ang anumang pagpapagal natin. Ang anumang pera na ipinagkaloob natin sa Panginoon. It is worth the money and the wealth na binigay natin sa Panginoon. Kasi ang one soul na masave, hindi kayang bayaran ng kayamanan ng buong daigdig. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Be part of this movement natin. Be part of this winning the soul ng mga loved ones natin. Kaya in conclusion, sa verse 39, for the promise is for you, for me, for you. Sabi mo sa katabi mo, for you. And your children, for your children. And for all who are far off. Kasi darating ang panahon, may nag-i-invite na sa amin sa Cagayan. Sabi ko lang, bago yung kotse natin, ang hirap ibiyahe doon. Lahi-lahi doon. 10 hours yata ang biyahe. So, kaya kanina humingi ako, sorry kilo, lumiiyak ako, Lord. Sige po, kung papupuntahin mo ako ng Cagayan. Hindi po ba? It is for your glory, Lord. Minsan, di ba, ganun tayo, unang mga reaksyon natin, layo doon, Lord. Ako lang biyahe. Pwede ba dito na lang? Okay. This is us. Ito tayo, mga kapatid. Fleshly pa rin tayo. But by the grace of the Lord, by His love and mercy, we can be changed by God. There is hope in God. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. For all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. Yun po ay pangako. Kahit hindi natin sila kilala, tayo in-invite lang. It is God's plan for us to share the gospel, to share our prayers. Yun po ang kailangan natin. Tayo lahat po ay imuko ngayong umaga. Lord, salamat po ngayong umaga. Mabuti ka sa amin, Panginoon. Your love for us, Lord, ay pinatunayan mo. Marami kang pinagpala, even financially, Lord. Spiritually and physically, marami kang pinagaling, Panginoon. I myself, pinagaling mo, Panginoon. Lord, salamat. Yung love and mercy and grace na pinadaloy mo sa bawat isa sa amin. Ngayong umaga, salamat po na nais mong ipahayag namin ito, Panginoon. Nais mo kaming gamitin, Lord, to share the gospel, to share the good news na ang tao kahit makasalanan, there is hope in God. Patatawarin ang sino man tumawag sa Kanya. Ang sino mang lumapit sa iyo, Panginoon. Yes, so Lord, use us, Lord. Use us as your vessel, as your spokesperson, Panginoon, sa mga taong nais mong tawagin sa iyong kaharian, Panginoon. Gamitin mong patuloy ang bawat isa sa amin habang kami po ay nabubuhay sa daigdig na ito, Panginoon. Let your love, let your grace and mercy ang palagi naming maranasan sa iyo, Panginoon. Thank you for the great promises. Thank you for the blessings. Salamat, Panginoon, ngayong umaga as we give you honor and as we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.